how to deal with worries and fears of life. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagkabalisa at pagkatakot? Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." The first thing to do is to come to God in prayer. Kilalanin ang kaniyang pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha at may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito at sa buong universe. Siya ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay at nagkakaloob ng ating mga pangailangan. Gusto ng Diyos na marinig ang ating mga panalangin. Natutuwa siya kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Also, acknowledge our inadequacy. Kilalanin natin, aminin natin sa ating sarili na hindi natin kaya mag-isa at kailangan natin ng tulong niya. Sa talata 32, sinasabi dito na siya ang ating Ama na nasa langit, our Heavenly Father. Noong ako ay naging isang ama, naintindihan ko ang damdaming ito. Nais ng isang ama na ipagkaloob ang mga mabubuting bagay at mga pangailangan ng kanyang mga anak. Lalo tigit ang ating Diyos na perpekto sa lahat. Pagkatapos ay hanapin natin ang kanyang katuwiran. Ano ang sinasabi nito o ibig sabihin nito? Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Mahalaga na sundin natin, gawin natin ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Gawin natin ang tama, mabuti at kalugod-lugod dahil ito ang kanyang i-bless. Tingnan natin ang ating mga iniisip, ang ating mga motibo at ang ating mga kilos na ginagawa sa buhay. Ito ba ay mabuti? Ito ba ay tama? Ito ba ay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon? Ito ba ay align sa kanyang mga will and purposes? Kung minsan nakakaranas tayo ng pagkabalisa at pagkatakot dahil alam natin na yung ating piniling aksyon ay kontra sa will ng Panginoon. Alam natin na hindi niya ito aprobado at pagpapalain. Then, ask also, ano ang mga aspects ng ating buhay na maaaring dinidevelop ng Panginoon to prepare us to receive bigger task or bigger blessings. Maging moldable and teachable tayo. Baka inihanda tayo ng Diyos sa mas malaking gawain. Maaring dinidevelop niya ang ating patience, yung courage, discernment at marami pang iba. O di kaya ay may gusto siyang alisin o baguhin sa ating pagkatao. Yung pagiging tamad, pagiging late, pagiging burara o magastos para maging bagay ka o mag-fit ka sa nais niya para sa iyo. And then, sabi dyan sa last part ng verse, "And all these things shall be added unto you." Sa bahaging ito, ang encouragement sa atin is to move on in our life with confidence, knowing that His grace will abound wherever we go and whatever we do. Hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya pagkukulangin. God bless po sa ating lahat.